At pagkatapos ng mga kaganapan sa loob ng gate ay nakipag-usap si Leon sa president ng Korean Hunter Association at kasabay nito ay nagsalita si Oh Kang-hyun at sinabi kay Leon na, "Kung gayon ay alam mo na pala sa simula pa lang ang aking tunay na pagkakilanlan," at kasabay nito ay kaagad din naman na nagsalita si Leon at sinabi kay Oh Kang-hyuk na, "Walang paraan upang ang isang mandirigmang tulad mo ay maging isang mersenaryo lamang." Kaagad din naman na nagsalita si Oh Kang-hyuk at sinabi kay Leon na, "Ginamit ko itong bewitching mask upang itago ang aking tunay na pagkakilanlan at estado ng aking katawan, ngunit sa palagay ko ay ito ay wala ng kabuluhan pa." Si Oh Kang-hyuk ay ang president ng Korean Hunter Association. At kasabay nito ay nagsalita si Oh Kang-hyuk at tinanong kay Leon na, "Sa pagkakataong ito ay nakilahok ka sa pagsusulit, ngunit nakuha mo ba ang iyong gusto?" At kaagad din naman na sumagot si Leon sa tanong ni Oh Kang-hyuk at sinabi na, "Medyo at mayroon akong isang kandidatong upang maging aking sundalo at saka hindi muna kailangan pang mag-alala pa dahil wala akong balak na pumunta sa ibang bansa." At matapos sabihin iyon ni Leon ay nagsalita si Oh Kang-hyuk at sinabi kay Leon na, "Aking kamahalan, alam mo talaga kung ano ang mga iniisip ko at siguro ay medyo kinakabahan lang ako dahil talagang nakakamangha ang ipinakita mong lakas. Dahil kanina ay namangha din ako sa pinakita mong lakas. At maaaring iyon ay isang D-rank dungeon lamang, ngunit ang boss monster na iyon ay may antas ng C-rank. At dito pinakita ang mga nangyari matapos mawalan ng malay ni Gu Daesung." At kasabay nito ay nagsalita si Leon at sinabi na, "Ikaw na maruming hamak na nilalang, hanggang kailan mo balak na titigan ang aking iginagalang na mukha?" At matapos sabihin iyon ni Leon ay kaagad din niyang inatake ang Nole Captain gamit ang kanyang daliri. At sa pagpapatuloy ng sinasabi ni Oh Kang-hyuk kay Leon na, "Sa ginawa mong pag-atake sa Nole Captain ay para mo lamang itong itinuring na parang bang isang laruan lang." At kaagad din naman na nagsalita si Leon at sinabi kay Oh Kang-hyuk na, "Ang isang hamak na nilalang na kagaya nun ay hindi maituturing na isang laruan para sakin." At matapos sabihin iyon ni Leon ay nagsalita na ulit si Oh Kang-hyuk at sinabi kay Leon na, "Anyway, aking kamahalan, ninanais mo daw na magsimula ng isang guild at sigurado ako na makakatulong kami sayo at sigurado din ako na alam mo ang mga bagay na iyon. At saka wala nang mas mahusay pa kaysa sa katangyagan kapag nais mong magtatag ng isang organisasyon at walang gaanong paraan para sumikat sa panahon ngayon. Kaya naman gusto kong i-suggest sa'yo ito dahil may gate sa naging red sa Cheongju dahil sa isang nabigong pag-raid ng mga ilang hunter. At sa loob ng isang taon ay wala kahit isa ang nakapag-clear nito. At wala na kahit sino man ang makagawang makasira, o magawang makuha ang hiyas ng karunungan, na binabantayan ng boss mula sa Red Gate na binansagan na Jagged Spinner. Ang gate ng Cheongju Sports Complex nang sumalakay ang unang pangkat ng KKP Guild. At sa pagpasok ng mga miyembro ng KKP Guild sa loob ng gate ay, nagsalita si Hoyol at sinabi kay Hang na, "Hang, ang lugar na ito ay." Nang bigla din nagsalita si Hang at sinabi kay Hoyol na, "Oo, alam ko, ang mundong ito ay isang modernong sibilisasyon at marahil ay isang mas maunlad na sibilisasyon kaysa sa Earth." At kasabay nito ay nagsalita si Hyrie at sinabi na, "Wow, ang cool at nakakamangha dahil ang gate na ito ay ang hinaharap ng mundo." At kaagad din naman na nagsalita si Hang at sinabi na, "Ang mga ilang gate ay may mga ibang tema kagaya ng mga fantasy world at muring world, kaya hindi na nakapagtataka na meron ding tema kagaya ng hinaharap na sibilisasyon." At kasabay nito ay nagsalita si Hoyol at sinabi kay Hang na, "Guildmaster, sa itsura ng lugar na ito ay mala cyberpunk ang tema." At kaagad din naman na nagsalita si Hang at dinabi kay Hoyol na, "Kailangan nating baguhin ang ating mga plano simula sa pag-oorganisasyon ng ating mga kapartido." At kaagad din naman na nagsalita si Hoyol at sinabi kay Hang na, "Oo, inaayos na namin ito at sa pag-aakalang makakaharap namin ang ilang malalakas na kalaban." At kasabay nito ay napalingon si Hang sa isang gusali at sinabi kay Hoyol na, "Gamitin natin ang gusali iyon upang maging base camp natin at mataas iyon, kaya naman maganda ang magiging view natin sa paligid." At matapos sabihin iyon ni Hang ay nagpunta na sila sa gusali. At kasabay nito ay nagsalita si Hang at tinanong kay Hoyol na, "Hoyol, may nakikita o may nararamdaman ka ba sa paligid?" At kaagad naman na sumagot si Hoyol at sinabi kay Hang na, "Wala na kahit ano dito at wala din akong NPC o monster na nakikita gamit ang aking abilidad." At matapos sabihin iyon ni Hang ay nagsalita ulit si Hang at tinanong kay Hoyol na,
Ganun ba? Ano naman ang balita sa Jag Spinner? Nakikita mo ba ito? At ayon sa ating impormasyon ay ang boss ng gate na ito ay ang Jag Spinner. At kaagad din naman na sumagot si Hoyol at sinabi kay Hang na, tungkol sa Jag Spinner ay hindi ko din ito nakikita. At kasabay nito ay nagsalita si Hang at sinabi na, parang may kakaiba sa lugar na ito at kasabay nito ay napaisip si Hang na, parang may kakaiba nga dito dahil ang isang lungsod na ganito kalaki ay wala man lang kahit isang tao o monsters na makikita sa paligid. At sa tingin ko ay ito ay isang magandang bagay na pangyayari dahil hindi na namin kailangan pang makipaglaban sa isang hukbo ng mga sundalo o sa mga ilang masasamang hukbo. At kasabay nito ay nagsalita na si Hang at sinabi sa mga kasamahan niya na, sa lahat ng mga member ng KKP Guild makinig kayo. Pumasok tayo sa gate na ito ngunit kulang pa rin ang ating mga impormasyon patungkol sa Jag Spinner. Kaya naman maging alerto kayo at bantayan ninyong maiigi ang mga nakapalibot na lugar. At pipili kami ng expedition team na magmamapa sa buong lugar kaya naman. Nang biglang may umatake kay Hang habang nagsasalita siya. At ang naging reaksyon naman nila Hoyol at Hyrie, matapos nilang masaksihan na nasawi si Hang sa pag-atake ng Jag Spinner. At kasabay nito ay muling naghahanda ang Jag Spinner sa gagawin nitong pag-atake kila Hoyol. At nang natapos na sa paghahanda ang Jag Spinner, ay kaagad itong umatake sa lokasyon kung nasaan sila Hoyol at pinaulanan sila ng mga bala. Mabilis naman na tumatakbo sila Hoyol upang maiwasan ang mga pag-atake ng Jag Spinner. Ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan ang isa sa mga kasamahan nila Hoyol. At kasabay nito ay inisip ni Hoyol na, maging si Han So-hang na isang A-rank tanker ay hindi nakapag-react sa tamang oras at ano bang klaseng monsters iyon na may kakayanan na tumapos ng isang A-rank tanker sa pamamagitan lamang ng isang atake. At matapos isipin niyo ni Hoyol ay nagsalita na siya at sinabi kay Hyrie na, lahat tayo ay mamamatay kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon. Hyrie, nahanap mo na ba ang lokasyon ng kalaban? At kaagad din naman na nagsalita si Hyrie at sinabi kay Hoyol na, oo 3 o'clock ngunit hindi ko masukat ang distansya dahil sa mga alikabok ng buhangin. At sa Vice Guildmaster hindi na magtatagal ay guguho na itong gusali. At kasabay nito ay nagsalita si Hoyol at sinabi sa mga kasamahan niya na, okay sige lahat kayo umatras muna tayo, at magmadali kayong lumabas sa gusali dahil malapit na itong gumuho. At habang nagmamadali sila Hoyol sa paglabas sa loob ng gusali ay nagsalita si Hyrie at sinabi kay Hoyol na, Vice Guildmaster papaano ang bangkay ng Guildmaster? At kasabay nito ay kaagad din na nagsalita si Hoyol at sinabi kay Hyrie na, parang may kakaiba talaga na nangyayari at saka babalikan na lang natin ang bangkay ni Hang pagkatapos nating mag-regroup. At saka Hyrie mauna ka na upang suriin ang labasan kung ligtas ba. At matapos sabihin niyon ni Hoyol ay mabilis na umabant si Hyrie upang tignan kung ligtas ba ang labasan at kasabay nito ay nagsalita si Hyrie at sinabi kay Hoyol na, Vice Guildmaster wala akong nararamdaman na presensya ng kahit sinuman dito kaya naman sa tingin ko ay ligtas ang labasan. At sa paglabas ni Hyrie sa labasan, ay napatigil siya nang may bigla siyang naramdaman sa kanyang leeg. At kasabay nito ay nagsalita si Hyrie at sinabi na, bakit parang nangangati ang aking leeg? At sa oras din iyon ay binawian ng buhay si Hyrie. At ang naging reaksyon naman ni Hoyol sa pagkamatay ni Hyrie. At kasabay nito ay napaisip na lang si Hoyol at inisip niya na, mga wire, kailan pa nagka-wire dito? At ang buong lungsod ay napapalibutan ng mga wire at matapos isipin niyo ni Hoyol ay nagsalita na siya at sinabi sa mga natitirang kasamahan niya na, kailangan na nating umalis dito sa lalong madaling panahon. At lagyan nyo ng mana ang inyong mga weapon upang putulin ang mga wire na nakaharang. At kasabay nito ay inisip ni Hoyol na, sino itong umaatake sa amin at iisa lang ba talaga ang aming kalaban at higit sa lahat ay gaano na ba niya kami katagal na pinagmamasdan. At habang iniisip iyon ni Hoyol ay natunto na ng Jag Spinner ang lokasyon nila Hoyol. At kasabay nito ay kaagad na naghanda sa gagawin nitong pag-atake ang Jag Spinner. At matapos nitong makapaghanda ay kaagad nitong inatake sila Hoyol. At sa ginawang pag-atake ng Jag Spinner kila Hoyol ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog. At lahat ng mga kasamahan ni Hoyol ay nasawi dahil sa pagsabog at sa pag-atake ng Jag Spinner. At si Hoyol naman ay labis din na napinsala at naputol ang kanyang kanan na kamay at kasabay nito ay nagsalita at sumigaw si Hoyol at sinabi na, ikaw na walang kwenta ka lumabas ka at magpakita ka sa akin.
At matapos sabihin iyon ni Hoyol ay kaagad din na nagpakita ang Jagged Spinner at kasabay nito ay nagsalita si Hoyol at sinabi na, "Isang robot, ikaw ang umaatake sa amin, at marahil ay ikaw ang sinasabi nilang Jagged Spinner." At kasabay nito ay dahan-dahan na lumalapit ang Jagged Spinner kay Hoyol. At dito ay pinakita ang babaeng lumikha sa Jagged Spinner upang protektahan ang lungsod at kasabay nito ay nagsalita ang babaeng ito at sinabi sa Jagged Spinner na, "Kaya ano sa tingin mo at saka kung meron ka nito ay makakaya mong lumaban kahit na wala ka ng bala." At matapos ipakita ang babaeng iyon ay naghanda na ang Jagged Spinner upang atakihin si Hoyol. At kasabay nito ay nagsalita at sumigaw si Hoyol at sinabi sa Jagged Spinner na, "Ikaw na walang kwentang halimaw ka, pinatay mo ang mga kasamahan ko." At habang sinasabi iyon ni Hoyol, ay kaagad na inatake ng Jagged Spinner si Hoyol. At sa pag-atake ng Jagged Spinner ay kaagad na binawian ng buhay si Hoyol. At dito na natapos ang unang pag-raid ng KKP Guild sa gate ng Cheongju at ang bilang ng KKP Hunter na nagsagawa ng pag-raid ay 58 at walang naging survivors kahit na isa at simula nun ay madaming nagtangka na mag-clear ng gate ngunit wala na kahit isa ang nagtagumpay kaya naman dahil sa kabiguan sa pag-clear ng gate sa Cheongju ay na-promote ito bilang isang red gate. Kaya naman sa pagkakataon na ito ay bumuo sila ng isang malaking pangkat kabilang ang ilan sa mga nangungunang guild ng Korean upang i-raid ang Red Gate sa Cheongju. At ang ilan sa mga ito ay si Hwang Jiung-chul, isang S-rank hunter at guildmaster ng Golden Lion at si Hwang Yeon, vice guildmaster ng Golden Lion at 47 na iba pa. At sa side ng Magic Tower na may kaakibat na si Hil Taesung na malapit ng maging isang S-rank at kasama ang 48 na mersenaryo. At saka si Han Hari, isang A-rank hunter mula sa Korean Hunter Association, at kasabay nito ay nagsalita si Han Hari at sinabi kay Leon na, "Aking kamahalan, maaari mo bang subukan ang tsaa na ito?" At kaagad din naman na nagsalita si Leon matapos niyang matikman ang tsaa at tinanong kay Han Hari na, "Hindi na masama at ano ba ang tawag sa tsaa na ito?" At kaagad naman na sumagot si Han Hari at sinabi kay Leon na, "Aking kamahalan, ang tsaa na ito ay tinatawag na barley tea." Ang karagdagang individual sa gagawing pag-raid sa gate ng Cheongju na nagngangalan na Leon Dragonil Lionheart, isang survivor. At ang base camp ng 4th raid team sa Cheongju Gates at kasabay nito ay nagsalita si Leon at tinanong si Han Hari na, "Anong pinag-aalala mo?" Kaagad din naman na sumagot si Han Hari at sinabi kay Leon na, "Nag-aalala ako tungkol sa mga bagay na maaring mangyari at kung magiging maayos ba ang gagawing pag-raid, ngunit sa parehong oras din ay naiisip ko din na hindi ito magiging maayos. At sa totoo lang, aking kamahalan, ay sa palagay ko ang pinakamagandang senaryo na mangyayari ay kung magiging maayos ang lahat ng hindi mo na kinakailangan pang tumulong sa kanila. Ngunit aking kamahalan, kung ganun nga ang mga mangyayari ay hindi ka naman magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng katangyagan." At kaagad din naman na nagsalita si Leon at sinabi kay Han Hari na, "Oo, tama ka at iyon ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari." At saka kung ang hari ng Lionheart ay hindi na kinakailangan pang tumulong sa kanila, ay nangangahulugan lamang ito na hindi masyadong masama ang sitwasyon na kinakaharap nila. At saka ano sa tingin mo ang tungkulin ng isang haring kagaya ko nung ako ay nasa aking kaharian pa? At kaagad naman na sumagot si Han Hari at sinabi kay Leon na, "Upang mamuno aking kamahalan," at kaagad din naman na nagsalita si Leon at sinabi kay Han Hari na, "Iyon ay ibinigay na tungkulin ngunit kahit sino ay maaaring gawin ang tungkulin na iyon at ang karamihan sa mga namumuno ay halos pare-pareho lang." At matapos sabihin iyon ni Leon ay nagsalita si Han Hari at sinabi kay Leon na, "Kung gayon aking kamahalan, bilang isang hari ng mga knights ay." At kasabay nito ay may biglang naalala si Han Hari at inisip niya na, "Ngayon na naisip ko ang mga bagay na iyon ay sa tuwing tumutulong lamang siya ay kapag nasa mapanganib na sitwasyon o isang atake na hindi makakayang sanggahin ng isang individual." At matapos isipin iyon ni Han Hari ay nagsalita na siya at sinabi kay Leon na, "Kung gayon aking kamahalan ay ang tungkulin ng hari ng Lionheart ay." At kaagad din naman na nagsalita si Leon at sinabi kay Han Hari na, "Ang tungkulin ng hari ng Lionheart ay ang huling kuta." At naiintindihan mo ba ang katotohanan na ang hari ng Lionheart ay kailangang na tumulong sa isang labanan ay isang kahihiyan sa mga knights? At sa pagtulong ng isang hari sa isang labanan ay ipinahihiwatig lamang nito kung gaano ba kaseryoso ang sitwasyon. At sa sitwasyon gaya ngayon ay mukhang kinakailangan ko na naman na tumulong dahil sa mga mahihinang individual.
At matapos sabihin iyon ni Leon ay kaagad din naman na nagsalita si Hanhari at sinabi kay Leon na, "Ngunit aking kamahalan sa pagkakatong ito ay mayroon na isang S-rank hunter na kabilang sa raid team na nagngangalan na Huang Jiungchul. At saka isang mage na may antas na din ng isang S-rank na nagngangalan na Hiltai Song kaya naman sa palagay ko ay magiging maayos ang lahat." At kasabay nito ay kaagad din naman na nagsalita si Leon at sinabi kay Hanhari na, "Sabi mo na hunter ang tawag sa kanila, at saka aminado ako na malalakas sila kumpara sa mga ordinaryong tao. Ngunit hindi nila alam kung ano ba ang digmaan dahil hindi pa nila ito nararanasan. At saka paano sila nakakasiguro na ligtas ang labas ng lungsod. At kayong lahat ay masyadong kumpiyansa tungkol sa impormasyon na hawak nyo dahil lamang 3 beses nyo na itong nakalaban. At tinatawag ninyong mga raid team ang inyong saliri dahil lamang pinag-aralan ninyo ang mga pattern ng mga monsters at tumugon ng naaayon. Kung gayon ay nakakatawa pala ang inyong pamamaraan." At ang naging reaksyon ni Hanhari habang sinasabi iyon ni Leon at sa pagpapatuloy ng sinasabi ni Leon kay Hanhari na, "Dahil ang kalaban nyo ngayon ay marahil isang general at alam ng isang general kung papaano tutugunan ang naaayon na sitwasyon kahit gaano pa ito kahirap at saka walang pattern sa ganoong pamamaraan. At ayon sa aking mga naririnig pa tungkol sa Jagged Spinner ay ito ay isang mahusay na warlord." At habang sinasabi iyon ni Leon kay Hanhari ay umatake na ang Jagged Spinner sa base camp ng 4th Raid Team. At sa ginawang pag-atake ng Jagged Spinner ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog. At kasabay nito ay pinakita ang nakaraan ng Jagged Spinner at ang babaeng lumikha sa Jagged Spinner at kasabay nito ay nagsalita ang babaeng ito at sinabi sa Jagged Spinner na, "Yapi pasensya na dahil ito na ang aking katapusan kaya't mangyaring pagbigyan mo ang aking isang huling pabor." Ang huling utos na natanggap ng Jagged Spinner mula sa lumikha sa kanya. Ubusin ang lahat ng hindi kilalang nilalang na sumasalakay sa lungsod. At sa pagpapatuloy ng mga pangyayari sa base camp ng 4th Raid Team ay naghanda na ulit sa pag-atake ang Jagged Spinner. At matapos nitong makapaghanda ay muli ulit itong umatake at pinaulanan ng mga bala ang base camp ng 4th Raid Team. At habang patuloy na umaatake ang Jagged Spinner ay mabilis naman na gumawa ng aksyon ang ilan sa mga hunter. At sa mga ilang sandali lang ay tumigil na ang Jagged Spinner sa pag-atake. At kasabay nito ay nagsegowo ng pagsusuri ang Jagged Spinner upang matunto ng lokasyon ng mga ibang hunter. At matapos matunto ng Jagged Spinner ang lokasyon ng ibang hunter ay kaagad itong nagsegowo ng paghahanda sa gagawin nitong malakas na pag-atake. At matapos makapaghanda ng Jagged Spinner ay kaagad ulit itong umatake. At sa pag-atake ng Jagged Spinner ay nagdulot ito ng sobrang lakas na pagsabog. At ang naging reaksyon naman ng mga ilang hunter, matapos nilang masaksihan na nasawi ang karamihan sa mga kasamahan nila. At dahil sa ginawang pag-atake ng Jagged Spinner sa 4th Raid Team ay 28% ang nasawi. At kasabay nito ay mabilis na sumugod si Huang Jiungchul patungo sa direksyon ng Jagged Spinner. At mabilis na naghanda upang atakihin ang Jagged Spinner. At nang makalapit na si Huang Jiungchul ay kaagad niyang inatake ang Jagged Spinner. At sa lakas ng pag-atake ni Huang Jiungchul ay napinsala nito ang isa sa mga parte ng katawan ng Jagged Spinner. At kasabay nito ay nagsalita si Huang Jiungchul at sinabi kay Yan Jiungchul na, "Jiungchul pagkakataon muna." Kaagad din naman na nagsalita si Yan Jiungchul at sinabi kay Huang Jiungchul na, "Sinabi ko na sayo na huwag mo akong tatawaging Jiungchul." At habang sinasabi iyon ni Yan Jiungchul ay naghahanda na siya sa gagawin niyang pag-atake sa Jagged Spinner. At matapos na makapaghanda ni Yan Jiungchul ay mabilis siyang sumugod sa Jagged Spinner. At nang nakalapit na si Yan Jiungchul ay kaagad niyang inatake ang Jagged Spinner. At sa lakas ng pag-atake ni Yan Jiungchul ay nagawa niya itong mapatalsik ng malayo. At labis naman na napinsala ang Jagged Spinner dahil sa pag-atake nila Huang Jiungchul at Yan Jiungchul. At kasabay nito ay kaagad din na inatake ni Hiltai Song ang Jagged Spinner gamit ang kanyang magic. At kasabay nito ay nagsalita si Hiltai Song at sinabi na, "Ako na ang bahala sa bakal na ito." At matapos sabihin iyon ni Hiltai Song ay muling nagsegowo ng pagkakalkula ang Jagged Spinner dahil sa mga natamo nitong pinsala. At ini-activate nito ang RWR equipment sa loob ng buong lungsod. At inalisa ang bagong niyang target na may antas ng 3 level. At matapos gawin iyon ng Jagged Spinner ay mabilis itong kumilos upang tumakbo. At habang tumatakbo ang Jagged Spinner ay nilabas nito ang kanyang weapon.
At sa paglabas ng weapon ng Jagged Spinner ay kaagad nitong inatake sila Hill Taesung. At kasabay nito ay mabilis na sinabi ni Hill Taesung sa mga kasamahan niya na, "Magtipon kayong lahat dahil i-activate ko ang Distortion Force Field." At matapos sabihin iyon ni Hill Taesung ay kaagad niyang ini-activate ang Distortion Force Field. At ang mga balang papunta sa direksyon nila Hill Taesung ay madali lang na nai-deflect ng Distortion Force Field. At kasabay nito ay nagsalita ang lalaking ito at sinabi kay Hill Taesung na, "Hill Taesung, ang bagay na ito ay, at saka ang mga bala na papunta sa direksyon natin ay madali lamang na na-deflect nito." Kaagad naman na nagsalita si Hill Taesung at sinabi sa lalaki na, ito ay isang magic tool na nilikha upang gamitin na panglaban sa Jagged Spinner. At nakakahiya dahil kinailangan ko na kaagad itong gamitin ng mas maaga. At kasabay nito ay nagsagawa ng pagsusuri ang Jagged Spinner dahil sa kakaibang phenomenon. At nagsimula ng isang maintenance operation at nang nakumpleto na ng Jagged Spinner ang kanyang pagsusuri, ay kaagad itong umatake sa direksyon kung saan maaring tumagas ang mga bala sa Distortion Force Field. At sa tamang pagkalkulo ng Jagged Spinner ay tumagos nga ito sa Distortion Force Field at tinamaan ang isa sa mga kasamahan nila Hill Taesung at kaagad naman itong binawian ng buhay. At ang naging reaksyon naman ni Hill Taesung matapos niyang makita na nasawi ang isa sa mga kasamahan niya at tumagos ang mga bala sa Distortion Field at kasabay nito ay inisip ni Hill Taesung na, imposible hindi ito maaring mangyari at saka nakalkulo niya na kaagad ang mga anggulo kung saan maaring tumagos ang mga bala sa Distortion Force Field. At habang iniisip iyon ni Hill Taesung ay ang Jagged Spinner naman ay patuloy lang sa pag-atake. At kasabay nito ay nagsalita ang lalaking ito at sinabi kay Hill Taesung na, Mage Hill Taesung, pakiusap ang Distortion Force Field dahil napakahirap hulaan ang direksyon ng mga bala. Kaagad din naman na nagsalita si Hill Taesung at sinabi sa mga kasamahan niya na, sa sandaling ma-off ko ang Distortion Force Field ay magmadali kayong sumugod sa Jagged Spinner. At nang nai-off na ni Hill Taesung ang Distortion Force Field, ay may biglang napansin na kakaiba si Hwang Jiungchul. At kasabay nito ay kaagad na nagsalita at sumigaw si Hwang Jiungchul at sinabi sa mga kasamahan niya na, lahat kayo huminto kayo sa paggalaw. Nagtatakang reaksyon naman nila Hill Taesung at Yene Jiungchul dahil sa biglang pagsigaw ni Hwang Jiungchul. At kasabay nito ay napansin na nila na may wire sa buong paligid. At sa mga oras din yun ay inisip ni Yene Jiungchul na, mga wire kung ganun ay hindi lang pala siya basta-bastang tumatakbo lang kanina. At sa kakailan pa niya ito nagawang may install ang lahat ng mga wire na ito. At habang iniisip iyon ni Yene Jiungchul ay inilabas ng Jagged Spinner ang kanyang weapon. At sa paglabas ng weapon ng Jagged Spinner ay kaagad itong nag-ipon ng malakas na enerhiya para sa gagawin nitong pag-atake kila Hill Taesung. At kasabay nito ay inisip ni Hill Taesung na, paano ito nangyari at saka lahat kami ay nagsama-sama sa iisang lugar dahil sa Distortion Force Field at iyon ay isang malaking pagkakamali namin at saka ang ataking iyon ay hindi namin magagawang maiwasan dahil na-trap na kami dito. At nang handa na sanang umatake ang Jagged Spinner kila Hill Taesung, ay may bigla naman itong may naramdaman na paparating sa kanilang lokasyon. At kasabay nito ay napaisip sila Hwang Jiungchul at Yene Jiungchul na, ang tunog na ito ay, at matapos isipin yun nila Hwang Jiungchul at Yene Jiungchul, ay mabilis naman na tumatakbo ang kabayo papunta sa direksyon nila Hwang Jiungchul. At sa pagtakbo ng kabayo ay madali lang nitong sinira ang mga wire na nakapaligid sa buong lugar. At kasabay nito ay nagsalita si Leon at sinabi sa kabayo na, ang tagal na din nating hindi nakita aking sinumpaang kaibigan, natutuwa akong makita kang muli. At matapos sabihin iyon ni Leon ay sumampa na siya sa kabayo at dahan-dahan na nagpunta sa harapan nila Yene Jiungchul. At kasabay nito ay nagsalita na si Leon at sinabi kila Hwang Jiungchul na, makinig kayong mga mandirigma, ang lakas ng loob na sumugod sa dagat ng mga kaaway na mag-isa lamang gamit ang isang kabayo. At ako ang hari ng Lionheart ay nagbibigay ng papuri sa Jagged Spinner, at ipinagkakalob ko sa Jagged Spinner ang kaluwalhatian ng pagtanggap sa aking pagharap at ang karangalan ng isang tunggalian, at binibigyan kita ng maharlikang pahintulot upang labanan ako, at ang naging reaksyon naman nila Hill Taesung at Hwang Jiungchul matapos sabihin iyon ni Leon at iniisip nila na, may sira ba siya sa pag-iisip? At kasabay nito ay muling nagsigawa ng pagsusuri ang Jagged Spinner sa bago nitong kalaban at ang kinalabasan ng kanyang pagsusuri kay Leon ay isang simpleng organismo lamang na may antas ng level 0.
At matapos gawin iyon ng Jagged Spinner ay kaagad itong naghanda sa gagawin nitong pag-atake kay Leon. At si Leon naman ay kinuha ang kanyang Holy Spear sa kanyang magic storage at kasabay nito ay nagsalita si Leon at sinabi sa kanyang sinumpaang kaibigan na, "Halika na aking matalik na sinumpaang kaibigan, sumugod na tayo." At matapos sabihin iyon ni Leon sa kanyang sinumpaang kaibigan ay kaagad itong sumugod patungo sa direksyon ng Jagged Spinner. At ang Jagged Spinner naman ay natapos na din sa paghahanda para sa gagawin nitong pag-atake. At matapos makapaghanda ng Jagged Spinner ay kaagad nitong inatake si Leon. At kasabay nito ay nagsalita si Leon at sinabi na, ang isang knight ay hindi kailanman na maaapektuhan ng isang duwag na pangmalayo ang armas. At habang sinasabi iyon ni Leon, ay mabilis siyang sumugod upang salubungin ang atake ng Jagged Spinner. At nang malapit na ito kay Leon ay kaagad na naghanda si Leon upang sabayan ang atake ng Jagged Spinner. At nang matapos na sa paghahanda si Leon ay kaagad siyang umatake upang sabayan ang atake ng Jagged Spinner. At sa lakas ng pag-atake ni Leon ay nagdulot ito ng sobrang lakas na pagsabog. At sa ginawang pag-atake ni Leon ay tinamaan din ang Jagged Spinner at nagtamo ito ng malaking pinsala. At sa sandaling iyon ay ang mataas na pagganap ng pagkalkula ng AI ng Jagged Spinner ay huminto sa paggana. At hindi nito magawang lohikal na maunawaan ang mga kababalaghan na nangyayari sa harapan nito. At dito pinakita ang pagkalkula ng AI ng Jagged Spinner sa sitwasyon bago siya tamaan ng atake ni Leon at ang kinalabasan ng pagkalkula ng Jagged Spinner ay mayroon lamang si Leon na sandata na ginagamit pa noong unang panahon at ang pagkilos nito ay mabilis ngunit may limitasyon ito sa magiging epekto na maari nitong maidulot. At may antas lamang ito ng level 0 na panganib at ang ganitong antas ng panganib ay hindi na kinakailangan pang gumawa ng mas malalim na pagkalkula dahil sa railgun lamang ay mamamatay na ito. At sa 3 segundo bago tamaan ng Jagged Spinner sa pag-atake ni Leon at nasaksihan ng Jagged Spinner na sumigaw si Leon at sa ginawang pagsigaw ni Leon ay naglikha ito ng isang manipis na barrier. At sa 2 segundo bago nagkaroon ng direktang sagupaan si Leon sa bala ng railgun. At sa inaasahan ng Jagged Spinner na magiging impact ng bala ng railgun ay maaring makapatay kay Leon kahit na ito ay matagumpay niyang maharangan. At sa 1 segundo bago tumama kay Leon ang bala ng railgun, ay napalihis lamang ito na para bang walang nangyari. At walang sagupaan at wala ring pagharang na ginawa si Leon sa bala ng railgun. Dahil ang bala ng railgun ay kusang lumihis dahil sa barrier ni Leon. At ang ganitong abilidad ay madali lamang na nagagamit ng Knights Templar. At ang abilidad na ito ay may himalang taglay ng pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan. At ito ay isang paraan upang ipatupad ang mga alituntunin ng mundo. At ito ang banal na batas ng pagpapala ng Arrow Shield, na may kakayanan na magpalihis ng kahit anumang pangmalayo ang atake ng isang beses. At mabalik tayo sa kasalukuyan dahil sa ginawang pag-atake ni Leon sa Jagged Spinner ay napatalsak ito ng malayo. At sa ginawang pag-atake ni Leon sa Jagged Spinner ay nagtamo ito ng sobrang laking pinsala. At dahil sa pinsalang natamo ng Jagged Spinner sa pag-atake ni Leon ay hindi niya na magawang makapag-analyze pa. At hindi na rin niya maintindihan ang mga kakaibang kababalaghan na nangyayari sa kanyang paligid. Kaya naman napilitan na ang Jagged Spinner na taasan ang antas na dalang panganib ni Leon at ginawa itong level 5. At kasabay nito ay nagpasya na ang Jagged Spinner na umatras muna sa labanan. At matapos makapagpasya ng Jagged Spinner ay nagpakawala ito ng makapal na usok upang tagumpay na makatakas kay Leon. At matapos gawin iyon ng Jagged Spinner ay tagumpay naman siyang nakatakas kay Leon. At kasabay nito ay nagsalita si Leon at sinabi na, kung gayon ay nagpasya na pala siyang tumakas, at habang tumatakas ang Jagged Spinner ay pinakita ang nakaraan niya kasama ang babaeng lumikha sa kanya upang protektahan ang lungsod at kasabay nito ay nagsalita ang babaeng ito at sinabi sa Jagged Spinner na, Yapi kailangan mong protektahan ang lugar na ito at huwag mong hahayaan na may makalapit na kung sino man dito. At habang pinakikita ang nakaraan ng Jagged Spinner ay nagsasagawa ito ng isang maintenance at nagre-resupply ng mga bago niyang armas. At habang ginagawa iyon ng Jagged Spinner ay muling ipinakita ang babaeng lumikha sa kanya at nagsalita ang babae at sinabi sa Jagged Spinner na, Yapi salamat sa pagprotekta sa buong lungsod, at kasabay nito ay natapos na sa pagre-resupply ng mga bago niyang armas ang Jagged Spinner. At muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang misyon na protektahan ang lungsod sa mga hindi kilalang nilalang.
At sa kabilang banda sa gate ng Cheongju Sport Complex sa gitna ng lungsod, ay may isang grupo ng mga hunter na kabilang sa 4th raid team na nagsasigawan ng paghahanap sa Jagged Spinner. At kasabay nito ay nagsalita ang lalaking ito at sinabi sa mga kasamahan niya na, "Sandali lang, huminto muna kayo, dahil sa 250 meters sa ating harapan sa kabilang kalye sa kanto ng gusali ay may nakikita akong bahagi ng machine gun at marahil ay ang Jagged Spinner iyon. Kaya naman ang ilan sa inyo na may pangmalayo ang atake ay maingat na pumunta sa gusali sa kabila ng Jagged Spinner. At ang ilan sa inyo ay magintay muna dito, at kung sakali na mapansin tayo ng Jagged Spinner ay kailangan nating siyang madistract kahit ano pa man ang." Nang biglang napatigil sa pagsasalita ang lalaki ito matapos niyang mapansin na may kakaibang nangyayari sa kanyang likuran. At sa paglingon niya sa kanyang likuran ay nakita niya ang kanyang mga kasamahan na wala ng buhay. At ang naging reaksyon naman ng lalaking ito matapos niyang makita na wala ng buhay ang kanyang mga kasamahan. At kasabay nito ay may bigla na lang siyang may naramdaman sa kanyang likuran. At kasabay nito ay kaagad siyang naghanda sa gagawin niyang pag-atake. At matapos niyang makapaghanda ay kaagad siyang umatake, ngunit sa pag-atake niyang iyon ay wala siyang tinamaan. At sa sandaling iyon ay may bigla na lang siyang may naramdaman na humiwa sa kanyang muka. At sa sandaling din iyon ay kaagad din siyang binawian ng buhay dahil sa mabilis na pag-atake ng Jagged Spinner gamit ang mga wire. At matapos makumpletong tapusin ng Jagged Spinner ang kanyang mga target, ay may bigla na lang na sumigaw at kaagad naman itong napansin ng Jagged Spinner. At matapos mapansin iyon ng Jagged Spinner ay mabilis naman na tumatakbo ang lalaking ito at takot at sinasabi na ayaw niyang mamatay. At habang tumatakbo ang lalaking iyon ay ang Jagged Spinner naman ay nakita na may natitira pang organismo mula sa isang grupong inatake niya kanina at may antas lamang ito ng level 0. At sa pagtakbo ng lalaking iyon nakarating ito sa malawak na libingan. At kasabay nito ay nagsalita ang lalaking ito at sinasabi sa Jagged Spinner na, "Pakiusap, patawarin mo ako at ayoko pang mamatay." At habang sinasabi iyon ng lalaki ay ang Jagged Spinner naman ay dahan-dahan na lumalapit upang tapusin ang buhay ng lalaking iyon. At nang itutuntong na sana ng Jagged Spinner ang kanyang mga paa sa malawak na libingan ay may bigla itong naalala. At dito ay muling pinakita ang nakaraan ng Jagged Spinner kasama ang babaeng lumikha sa kanya at kasabay nito ay nagsalita ang babaeng ito at sinabi sa Jagged Spinner na, "Yapi, alam mo ba na tulad din ng iba ay ito din ang aking magiging libingan balang araw at kung darating ang araw na iyon ay magiging bahagi na din ako ng lungsod magpakailanman. At kung mangyari na ang mga iyon, yapi, paprotektahan mo rin ba ang lungsod na ito?" At matapos ipakita ang nakaraan ng Jagged Spinner ay nagdesisyon na lang ito na hindi na atakihin ang lalaking ito upang hindi mapinsala ang libingan. At ang naging reaksyon naman ng lalaking ito dahil hindi siya inatake ng Jagged Spinner. At kasabay nito ay inisip ng lalaking ito na, hinahayaan niya ba akong mabuhay? At matapos isipin iyon ng lalaking iyon ay umalis na ang Jagged Spinner. At sa pag-alis ng Jagged Spinner ay dumating naman sila Hill Tae-sung at sinabi sa lalaking iyon na, "Ayos ka lang ba?" Kaagad naman na nagsalita ang lalaking ito at sinabi kay Hill Tae-sung na, "Hill Tae-sung, sa tingin ko ay nanghihina na yata ang Jagged Spinner." At kaagad din naman na nagsalita si Hill Tae-sung at sinabi sa lalaking ito na, "Anong ibig mong sabihin?" At matapos sabihin iyon ni Hill Tae-sung ay kaagad din na nagsalita ang lalaking ito at sinabi kay Hill Tae-sung na, "Sa tingin ko ay nanghihina na ang Jagged Spinner dahil mas pinili nito na tumakas na lang imbes na patayin ako. At malamang ay nakita kanyang paparating kaya naman mas pinili na lang niya na tumakas dahil alam niyang hindi siya mananalo sa inyo." At matapos sabihin iyon ng lalaki ay nagsalita si Hill Tae-sung at sinabi sa lalaking iyon na, "Sa palagay ko ay nasa limitasyon na din ang Jagged Spinner. At saka mukhang sementeryo ang lugar na ito at saka nakakapagtaka dahil ang lugar lang na ito ang malinis kumpara sa mga ibang lugar sa buong lungsod." At matapos sabihin iyon ni Hill Tae-sung ay kaagad din na nagsalita ang lalaking ito at sinabi kay Hill Tae-sung na, "Hindi ko ito namalayan kanina pero oo, tama ka, ang lugar lang na ito ang malinis kung ikukumpara mo ito sa ibang lugar sa buong lungsod." At sa kabilang banda naman ay pinakita ang Jagged Spinner at habang patuloy sa pagtakbo ang Jagged Spinner ay nagsasigawa ito ng pagsusuri sa puwersa ng kanyang mga kalaban at sa ginawang pagsusuri ng Jagged Spinner ay napagtanto nito na may 72% siyang pagkakataong upang manalo laban sa kanyang mga kalaban. At matapos gawin iyon ng Jagged Spinner ay nagdesisyon na siya na umatras muna sa labanan.
At ang pinakamahalagang prioridad ng Jagd Spinner ay protektahan ang mga mamamayan ng lungsod kahit na mga patay na ito. At sa mga ilang sandali lang ay nakarating na ang Jagd Spinner sa kanyang base. At kasabay nito ay muling nagsigawa ng pagsusuri ang Jagd Spinner sa kanyang mga kalaban at ang tinatayang bilang ng natitirang mga kalaban niya ay 49 at ang isa sa mga ito ay may antas ng level 5 na panganib. At habang ginagawa iyon ng Jagd Spinner ay may bigla siyang naramdaman sa kanyang likuran, at matapos maramdaman iyon ng Jagd Spinner ay kaagad siyang lumingon sa kanyang likuran, at sa paglingon ng Jagd Spinner ay nakita niya si Leon, at kasabay nito ay nagsalita si Leon at sinabi sa Jagd Spinner na, "So nandito ka lang pala, at saka natutuwa ka ba na makipaglaban sa mga pangkaraniwang tao?" Si Leon ay sinasamba ang kabayanihan, at hindi sa kalabisan kung siya ang pagkakatawang tao ng kabayanihan. At nagagalit siya sa duwag na pag-ambush sa mga kalaban. Kaya naman naghahanap siya ng patas na labanan, at syempre hindi ibig sabihin na patas din na makikipaglaban ang kanyang kalaban. Ngunit hindi iyon dahilan para talikuran niya ang kanyang pagiging isang magiting na knight. At hindi hinahayaan ng pagkakatawang tao ng kabayanihan ang anuman na maaring makasira sa kanyang kalooban. Dahil iyon ang nagpapalakas sa kanya, at iyon din ang dahilan kung bakit siya ang nag-iisang tao na napili ng mga Diyos. At kasabay nito ay nagsalita na si Leon at sinabi sa Jagd Spinner na, "Sa palagay ko ay hindi na ako dapat pang umasa ng karangalan mula sa isang machine." At matapos sabihin iyon ni Leon ay kaagad na nilabas ng Jagd Spinner ang kanyang 60mm na heavy machine gun at kaagad na naghanda upang atakihin si Leon. At nang matapos na sa paghahanda ang Jagd Spinner ay kaagad niyang inatake si Leon gamit ang 60mm na heavy machine gun. At sa ginawang pag-atake ng Jagd Spinner ay ini-activate naman ni Leon ang banal na batas ng pagpapala ng Arrow Shield at dahil sa abilidad ni Leon ay hindi siya tinatablan ng mga atake ng Jagd Spinner. At nang nakita ng Jagd Spinner na hindi tumatalab ang kanyang mga atake kay Leon ay kaagad siyang nagsigawa ng pagsusuri at inobserbahang mabuti ang hindi pangkaraniwang bagay na nasa paligid ni Leon. At pinag-aralan niyang mabuti ang kurbada kung saan maaring tumagos ang mga bala. At habang ginagawa iyon ng Jagd Spinner ay mabilis siyang kumilos. At sinuring mabuti kung saan ba maaring tumagos ang mga bala ng 60mm heavy machine gun. At nang natapos na sa pagsusuri ang Jagd Spinner ay kaagad niyang inatake si Leon gamit ang 60mm na heavy machine gun. At si Leon naman ay nakangiti lang at pinagmamasdan ang mga balang paparating sa kanya. At nang malapit ng tumama kay Leon ang mga balang iyon ay malakas naman na itinapak ni Leon ang kanyang paa sa lupa at sa ginawang pagtapak ni Leon sa lupa ay may lumitaw na malalaking bato sa buong paligid niya. At sa paglitaw ng mga bato na iyon ay nagawa nitong masangga ang mga balang paparating kay Leon. At kasabay nito ay kaagad na inatake ni Leon ang Jagd Spinner. At sa ginawang pag-atake ni Leon ay mabilis naman itong naiwasan ng Jagd Spinner. At matapos makaiwas ng Jagd Spinner sa atake ni Leon ay kaagad naman niyang napansin na nasa harapan niya na pala si Leon, at kasabay nito ay muling naghanda si Leon upang atakihin ang Jagd Spinner. At nang makita iyon ng Jagd Spinner ay kaagad siyang umatras. At sa pag-atras ng Jagd Spinner ay kaagad niyang inatake si Leon gamit ang 60mm na heavy machine gun. At sa sunod-sunod na pag-atake ng Jagd Spinner ay muling ini-activate ni Leon ang banal na batas ng pagpapala ng Arrow Shield at sa mga ilang sandali lang ay tumigil na sa pag-atake ang Jagd Spinner at tumakbo na ito mula kay Leon. At kasabay nito ay nagsalita si Leon at sinabi na, "Stallion, mukhang gustong makipaglaro sa atin ng kalaban." At matapos sabihin iyon ni Leon ay ang Jagd Spinner naman ay patuloy lang sa pagtakbo. At si Leon naman ay mabilis na hinahabol ang Jagd Spinner. At sa bawat sagupaan nila ay nagdudulot ito ng malakas na pagsabog. At habang nangyayari ang mga iyon ay ang Jagd Spinner naman ay hindi maintindihan kung papaano ba nagkaroon ng ganoong bilis ang isang simpleng organismo lamang. At habang iniisip iyon ng Jagd Spinner ay nakita niya ang isang poste sa kanyang harapan. At kasabay nito ay ginamit ng Jagd Spinner ang poste na iyon upang mabilis na makaliko papunta sa direksyon ni Leon at matapos gawin iyon ng Jagd Spinner ay mabilis siyang sumugod papunta sa direksyon ni Leon. At matapos gawin iyon ng Jagd Spinner ay nagsalita si Leon at sinabi kay Stallion na, "Stallion," at matapos sabihin iyon ni Leon ay mabilis din silang sumugod at nakipagsabayan sa atake ng Jagd Spinner. At sa sagupaan nila na iyon ay bumwelo si Stallion at muling ini-headbutt ang Jagd Spinner. At sa pag-headbutt ni Stallion sa Jagd Spinner ay napa-address ito ng malayo.
At kasabay nito ay nagsalita si Leon at sinabi sa jag spinner na, medyo okay na at hindi na masama ang mga pinapakita mong kakayanan sa pakikipaglaban. At ang naging reaksyon naman ng jag spinner matapos sabihin iyon ni Leon. At kasabay nito ay muling inihanda ng jag spinner ang kanyang 60mm na heavy machine gun upang atakihin muli si Leon. At si Leon at Stallion naman ay mabilis din na naghanda upang sumugod sa jag spinner. At matapos makapaghanda ng jag spinner ay kaagad niyang inatake si Leon gamit ang kanyang 60mm na heavy machine gun. At sa ginawang pag-atake ng jag spinner ay mabilis naman itong naiwasan ni Leon at Stallion. At habang patuloy sa pag-atake ang jag spinner gamit ang kanyang 60mm na heavy machine gun, ay hindi naman niya magawang matamaan si Leon dahil sa mabilis na pagtakbo ni Stallion. At kasabay nito ay muling naghanda ang jag spinner para sa gagawin nitong pag-atake. At matapos makapaghanda ng jag spinner ay kaagad niyang inatake ang katabing gusali. At sa ginawang pag-atake ng jag spinner sa gusali ay nahulog ang mga bahagi nito papunta sa direksyon nila Leon. At kasabay nito ay nagsalita at sumigaw si Leon at sinabi kay Stallion na, Stallion, at matapos sabihin iyon ni Leon ay kaagad na tumalon si Stallion at tinungtungan ang mga bahagi ng gusali na nahulog dahil sa ginawang pag-atake ng jag spinner. At dahil sa ginawang pagtalo ni Stallion sa mga bahagi ng gusali ay mabilis silang nakapunta sa ibabaw ng jag spinner. At ang jag spinner naman ay hindi makapaniwala sa mga nasasaksihan niya dahil sa mga pinapakitang kakayanan nila Leon. At matapos masaksihan iyon ng jag spinner ay muli niyang inihanda ang 60mm na heavy machine gun. At matapos na may handa ng jag spinner ang kanyang 60mm na heavy machine gun ay kaagad niyang inatake si Leon. At sa ginawang pag-atake ng jag spinner ay hindi naman ito tumatalab kay Leon. At ang naging reaksyon naman ng jag spinner matapos niyang makita na hindi tumatalab kay Leon ang kanyang mga pag-atake. At kasabay nito ay nagsalita at sumigaw si Leon at sinabi na, kaluwalhatian para sa Lionheart, at matapos sabihin iyon ni Leon ay kaagad niyang inatake ang jag spinner. At sa lakas ng pag-atake ni Leon sa jag spinner ay nagdulot ito ng sobrang lakas na pagsabog. At ang jag spinner naman ay nagtamo ng sobrang laking pinsala. At ang kalahating parte ng katawan niya ay nasira dahil sa ginawang pag-atake ni Leon. At kasabay nito ay muling pinakita ang nakaraan ng jag spinner kasama ang babaeng lumikha sa kanya at nagsalita ang babaeng ito at sinabi sa jag spinner na, Yapi kung ano man ang nakasil dito ay wag na wag mong hahayaan na makalabas ito. At matapos ipakita ang nakaraan ng jag spinner ay kaagad siyang naghanda para sa gagawin niyang self-detonation. Upang pasabogan ang lahat ng pampasabog para sa mga pasilidad ng landfill. At ang naging reaksyon naman ni Leon matapos niyang makita na naghahanda ang jag spinner ng isang self-detonation. At matapos makapaghanda ng jag spinner ay kaagad siyang nagpasabog at sa lakas ng pagsabog na iyon ay ang mga nakapaligid na gusali ay labis na napinsala. At dito pinakita ang nakaraan ng jag spinner na may numero ng 10, 253 at nang maimulat niya ang kanyang mga mata nang nasa loob pa siya ng isang lalagyan ng imbakan na may amoy ng langis. At dahil sa pag-atake ng mga monster at archdemon sa buong lungsod ay binuksan ng lalaking ito ang lalagyan ng imbakan kung saan naruroon ang jag spinner at kasabay nito ay nagsalita ang lalaking ito at sinabi sa jag spinner na, Jag spinner protektahan mo ang lungsod at tuparin mo ang iyong tungkulin. At habang sinasabi iyon ng lalaking iyon ay bigla siyang inatake ng monster at sa pag-atake ng monster ay kaagad na binawian ng buhay ang lalaking iyon. At sa mga ilang sandali lang matapos atakihin ng monster ang lalaking iyon ay tuluyan na binuksan ng monster ang imbakan kung saan naruroon ang jag spinner. At matapos na mabuksan iyon ng monster ay sumilip ito sa loob. At sa pagsilip ng monster ay kaagad naman siyang inatake ng jag spinner. At sa mga oras na iyon ay ang jag spinner ay nagkaroon lamang ng isang layunin. Upang suportahan ang mga kaalyado niya, at protektahan ang buong lungsod sa mga hindi kilalang nilalang na sumasalakay. At matapos matalo ng mga jag spinner ang kanilang mga kalaban ay kaagad silang nagtungo sa lungsod at naging bayani. At ang kwento ng mga tank na nagligtas sa buong lungsod mula sa isang walang pag-asang estado, ay naging isang matamis na kwento para sa mga mamamayan ng buong lungsod na nawalan ng pananampalataya. At dahil sa ginawang pagligtas ng mga jag spinner sa buong lungsod ay naging simbolo ito ng pag-asa para sa mga mamamayan ng buong lungsod, at naging isang magiting na Knight of Steel na pumoprotekta sa buong lungsod.
At ang mga Jagged Spinner ay patuloy na nakipaglaban sa mga monster at archdemon kasama ang Jagged Spinner na may numero ng 10, 253. At ang Jagged Spinner na may numero 10, 253 ay na-remodel. At patuloy nila na pinrotektahan ang buong lungsod sa ilalim ng pamumuno ng commander na may numero 10, 253. At sa maraming araw na nakalipas ay patuloy silang nakipaglaban. At patuloy din na pinrotektahan ang buong lungsod laban sa mga monster at archdemon. Hanggang sa wala na silang dapat pang protektahan dahil sa labis na napinsala na ang buong lungsod at halos lahat ng buong mamamayan ng buong lungsod ay nasawi na dahil sa patuloy na pagsalakay ng mga monster at archdemon. At kasabay nito ay nagsalita ang babaeng ito at sinabi sa Jagged Spinner na, "Yapi, ito na ang aking huling kahilingan, protektahan mo ang lungsod na ito. At ang bagay na iyon ay hindi dapat na kailanman na makaalis sa pagkasil at huwag mong hahayaan na may makalapit sa bagay na iyon." At matapos sabihin iyon ng babaeng iyon ay ang natitirang battle machine naman ay nakatanggap ng huling order mula sa lumikha sa kanya. At ito ay upang protektahan ang lungsod, at walang kahit sino man ang maaring makalapit sa bagay na iyon. At matapos matanggap ng Jagged Spinner ang order na iyon mula sa lumikha sa kanya, ay patuloy niyang pinrotektahan ang buong lungsod sa loob ng maraming taon. Laban sa mga hindi kilalang nilalang na patuloy na sumasalakay at sa loob ng maraming taon ay paulit-ulit na pinrotektahan ng Jagged Spinner ang buong lungsod at dito na natapos ang nakaraan ng Jagged Spinner. At mabalik tayo sa kasalukuyan, dito ay kritikal ang kondisyon ng Jagged Spinner dahil sa ginawang pag-atake ni Leon. At kasabay nito ay nagsalita si Leon at sinabi na, "Mabuti na lang dito siya nahulog." At saka ang pagpapala ng Arrow Shield ay gumana sa kanya. At saka marahil ang bagay na iyon ay ang bagay na sinusubukan mong protektahan, tama ba? At saka ang bagay na iyon ay ang hiyas ng karunungan. At ang isang bagay na kagaya nito ay hindi dapat na umiiral. At habang sinasabi iyon ni Leon ay dahan-dahan siyang lumalapit papunta sa hiyas ng karunungan upang sirain ito. Ngunit bigla siyang napahinto dahil ginamit ng Jagged Spinner ang kanyang wire cutter upang pigilan si Leon sa paglapit sa hiyas ng karunungan. At kasabay nito ay muling nagsalita si Leon at sinabi sa Jagged Spinner na, "Bakit sinusubukan mo pang lumaban kahit na sobra-sobra na ang mga natamo mong pinsala? At saka gaano mo na ba katagal na pinuprotektahan ang lugar na ito? At gaano ka na din ba katagal na lumalaban ng mag-isa? Ang isang knight ng debosyon at katapatan at ang lahat ng nabubuhay sa buong dimensions na ito ay may utang na loob sa iyo, kaya naman salamat sa iyong serbisyo, Sir Jagged Spinner, kaya naman team kung ipinapahayag na ang iyong quest ay nakumpleto na." At matapos sabihin iyon ni Leon ay biglang nagliwanag sa buong paligid dahil sa ginawang pag-atake ni Leon upang sirain ang hiyas ng karunungan. At matapos ang ginawang pag-atake ni Leon upang sirain ang hiyas ng karunungan ay naglaho na ang malakas na liwanag, at sa paglaho ng liwanag na iyon ay matagumpay naman na nasira ni Leon ang hiyas ng karunungan na matagal nang pinuprotektahan ng Jagged Spinner, at kasabay nito ay nagsalita si Leon at muling sinabi sa Jagged Spinner na, "Sana ay makapagpahinga ka na sa kapayapaan magpakailanman," at dito na natapos ang paglalaban sa pagitan ng Jagged Spinner at ni Leon. At makalipas ang ilang mga araw matapos matalo ni Leon ang Jagged Spinner ay muli siyang nakipagkita sa President ng Korean Hunter Association. At kasabay nito ay nagsalita si Oh Kang-hyun at sinabi kay Leon na, "Kung gayon aking kamahalan ay sinira mo ang hiyas ng karunungan." Kaagad naman na nagsalita si Leon at sinabi kay Oh Kang-hyun na, "Nagrereklamo ka ba dahil sinira ko ang hiyas ng karunungan?" At kaagad din naman na nagsalita si Oh Kang-hyun at sinabi kay Leon na, "Hindi aking kamahalan at saka aking kamahalan, ikaw ang nakatalo sa Jagged Spinner, kaya naman karapatan mong gawin kung ano man ang nais mong gawin sa hiyas ng karunungan." At matapos sabihin iyon ni Oh Kang-hyun ay kaagad din naman na sinabi ni Leon kay Oh Kang-hyun na, "Huwag kang ma-disappoint sa pagkasira ng hiyas na iyon dahil ang hiyas na iyon ay isang lason. At ang hiyas na iyon ay nilikha ng kasamaan ng karunungan upang tuksuhin ang mga tao. At sa madaling salita ay ito ay isang bagay na parte ng isang demonyo." At ang naging reaksyon naman ni Oh Kang-hyun matapos niyang malaman na ang hiyas na iyon ay parte ng isang demonyo. At sa pagpapatuloy ng sinasabi ni Leon kay Oh Kang-hyun na, sa una ay nagbibigay ito ng kahilingan na walang kapalit. Ngunit pagkatapos ng unang kahilingan ay nagsisimula na itong humingi ng kabayaran. At para itong tulad ng pagpapakain sa isang hayop upang mapaamo ito.
At kinakain nito ang mga tao na may mga tukso ng buhay na walang hanggan. At hindi magtatagal ang isang tao ay mawawalan ng katauhan at magiging isang ganap na demonyo. At saka may natuklasan din ba sila sa ibang lugar na kagaya ng hiyas na iyon at saka mas mabuting masira na kaagad nila iyon sa lalong madaling panahon. At matapos sabihin iyon ni Leon ay kaagad na nagsalita si Oh Kang-hyun at sinabi kay Leon na, kung gayon aking kamahalan ay kailangan ko na kaagad itong maipaalam sa gobyerno ng US sa lalong madaling panahon. At kasabay nito ay kaagad din na nagsalita si Leon at sinabi kay Oh Kang-hyun na, oo yon ang dapat mong gawin, ngunit baka naimpluwensyahan na din sila sa pang-aakit ng demonyo at sa kapangyarihan nito. At matapos sabihin iyon ni Leon, ay kaagad niyang tinanong si Oh Kang-hyun at sinabi na, dito ba siya nagpapahinga? At matapos sabihin iyon ni Leon ay kaagad naman na sumagot si Oh Kang-hyun sa tanong ni Leon at sinabi na, oo aking kamahalan, at saka aking kamahalan ano ang gusto mong gawin sa katawan ng Jagged Spinner. At matapos sabihin iyon ni Oh Kang-hyun ay kaagad din naman na nagsalita si Leon at sinabi kay Oh Kang-hyun na, dahil siya ay isang marangal na knight ay ililibing ko siya at ipagdadasal na makarating siya sa bulwagan ng bangkot ng mga Diyos. Pero bago mangyari iyon ay kailangan niya munang mabasbasan. At habang sinasabi iyon ni Leon ay nilabas niya ang Holy Grail sa kanyang magic storage. At sa pagpapatuloy ng sinasabi ni Leon na, ikaw na tapat na knight. Magpahinga ka na sana, at habang sinasabi iyon ni Leon ay ibinuhos niya na ang laman na tubig ng Holy Grail sa katawan ng Jagged Spinner. At matapos gawin iyon ni Leon ay bigla na lang na nagliwanag ang buong katawan ng Jagged Spinner. At sa sandaling iyon ay muling nabuhay ang system ng Jagged Spinner at muli ulit itong gumalaw. At ang naging reaksyon naman ni Oh Kang-hyun matapos niyang makita na nabuhay at muling gumagalaw ang Jagged Spinner. At si Leon naman ay tahimik lang na nakatingin sa Jagged Spinner. At kasabay nito ay inilabas ng Jagged Spinner ang kanyang kamay. At sa paglabas ng kamay ng Jagged Spinner ay kaagad niyang inassemble ang mga parte ng kanyang katawan. At habang ginagawa iyon ng Jagged Spinner ay napaisip naman si Leon na, ang enerhiyang ito ay isang banal na kapangyarihan. At saka walang pinagmumula ng enerhiyang ito, ngunit sa palagay ko ay ang banal na pagpapala ay lumikha ng isang himala. At habang iniisip iyon ni Leon ay ang Jagged Spinner naman ay patuloy lang sa pag-assemble sa kanyang katawan. At sa mga ilang sandali lang ay natapos na ang Jagged Spinner sa ginawa niyang pag-a-assemble sa kanyang bagong katawan. At kasabay nito ay nagsalita na si Leon at sinabi sa Jagged Spinner na, kung ikaw nga ang karapat-dapat ay pipiliin ka ng goddess. At habang sinasabi iyon ni Leon ay inilabas niya ang kanyang holy sword mula sa kanyang magic storage. At ang naging reaksyon naman ng Jagged Spinner matapos niyang makita na inilabas ni Leon ang kanyang holy sword. At kasabay nito ay kaagad na itinusok ni Leon ang kanyang holy sword sa lupa. At matapos gawin iyon ni Leon ay kaagad siyang pumikit at taimtim na nagdasal. At ang naging reaksyon naman ni Oh Kang-hyun habang ginagawa iyon ni Leon. At sa mga ilang sandali lang ay idinilat na ni Leon ang kanyang mata. At sa pagdilat ni Leon ay kaagad siyang naghanda upang iwas-iwas ang kanyang holy sword. At matapos makapaghanda ni Leon ay kaagad niyang iniwas-iwas ang kanyang holy sword. At dahil sa ginawang pagwas-iwas ni Leon ay nagawa nitong mahiwa ang kabilang dimensyon. At kasabay nito ay nagpakita si Goddess Ariana mula sa kabilang dimensyon. At dahil sa pagpapakita ni Goddess Ariana ay ang lahat ng tao na naruroon ay nadama na ang babaeng nasa kanilang harapan na may makinang na liwanag na balumbon ay hindi isang tao. Dahil ang babaeng nasa kanilang harapan ay isang banal na nilalang na hindi maihahambing sa anumang bagay. At kasabay nito ay nagsalita si Leon at nagbigay ng paggalang at sinabi kay Goddess Ariana na, aking mahal na Goddess Ariana, at matapos sabihin iyon ni Leon ay nagsalita na din si Goddess Ariana at sinabi kay Leon na, Lionheart ang aking unang night mangyaring sabihin mo sa akin kung ano ito. At matapos sabihin iyon ni Goddess Ariana ay kaagad naman na nagsalita si Leon at sinabi kay Goddess Ariana na, aking mahal na Goddess Ariana si Sir Jagged Spinner ay isang marangal na knight at huwaran sa lahat ng mga knights at isa siyang knight na nararapat sa iyong pangangalaga. At matapos sabihin iyon ni Leon ay kaagad din naman na nagsalita si Goddess Ariana at sinabi kay Leon na, aking unang knight hindi pa niya nagagawang matupad ang akin quest at hindi pa rin niya napapatunayan ang kanyang karangalan at hindi pa din niya iniaalay ang kanyang kaluwalhatian sa akin. At matapos sabihin iyon ni Goddess Ariana ay kaagad na nagsalita si Leon at sinabi kay Goddess Ariana na,
Aking mahal na Goddess Ariana, ginagaranti ako bilang iyong unang knight ay karapat-dapat siya sa iyong pangangalaga. At kung hindi dahil sa aking pag-iral ay nararapat siya sa kaluwalhatian ng hari ng Lionheart at isa siyang dakilang knight. At matapos sabihin iyon ni Leon ay kaagad din naman na nagsalita si Goddess Ariana at nakangiting sinabi kay Leon na, "Aking unang knight kung ilalarawan mo siya bilang ganoon. Ay kung gayon ay hindi ko na kinakailangan pang subukan pa ang kanyang kakayanan. Ngunit kailangan kong maging sigurado sa isang bagay. Kaya naman ikaw na Steel Knight mula sa ibang daigdig. Sasambahin mo ba ang liwanag at aawit ng hustisya, sa pamamagitan ng pagpasok sa militar ng aking knight? At ikaw ay puno ng karangalan at kaalaman ngunit ang iyong puso ay katulad lamang ng sa isang bata. Kaya naman mangyaring tulungan mo ang aking knight na maalis ang lahat ng mga kasamaan sa mundong ito. Upang kung gayon ay ikaw din ay maging isang ganap na knight sa ilalim ng pangangalaga ko." At matapos sabihin iyon ni Goddess Ariana ay lumingon naman ang Jagged Spinner kay Leon. At sa paglingon ng Jagged Spinner kay Leon ay nakangiting tumango naman si Leon. At matapos gawin iyon ni Leon ay humarap na ulit ang Jagged Spinner sa harapan ni Goddess Ariana. At kasabay nito ay nagsalita na ang Jagged Spinner, ngunit sa ginawang pagsasalita ng Jagged Spinner ay hindi naman ito naintindihan nila Leon at Goddess Ariana. At dahil hindi nila maintindihan ang sinasabi ng Jagged Spinner ay ang Jagged Spinner naman ay kaagad na nagsigawa ng paghahak ng signal at pattern ng wika. At nag-install ng module ng wika at matapos gawin iyon ng Jagged Spinner, ay kaagad naman siyang nagsalita at sinabi kay Goddess Ariana na, ang pag-atake sa mga demonyo ay isang magandang plano. At ang naging reaksyon naman ni Goddess Ariana matapos sabihin iyon ng Jagged Spinner. At kasabay nito ay kaagad na nagsalita si Goddess Ariana at masayang sinabi sa Jagged Spinner na, kung gayon ay sige Sir Jagged Spinner, basta loyal at supportive ka sa aking unang knight, ay sasamahan kita sa kaluwalhatian. At matapos sabihin iyon ni Goddess Ariana ay binasbasan niya na ang Jagged Spinner. At sa mga oras na iyon ay ang Grail Knight na iyon ay binigyan ng liwanag at hustisya. At ang Grail Knight na si Jagged Spinner na may numero ng 10,253 ay nakatanggap ng biyaya mula sa Goddess. At sa kabilang banda sa Magic Tower ng USA, sa loob ng silid ng Magic Tower Master na si Reynold Shermans. At kasabay nito ay nagsalita si Reynold Shermans at sinabi sa demonyo na nasa loob ng hiyas na, humihingi ako ng tawad sa dakilang nilalang dahil hindi ko nagawang tuparin ang iyong pinag-iuutos sa akin. At matapos sabihin iyon ni Reynold Shermans ay kaagad din naman na nagsalita ang demonyo na nasa loob ng hiyas at sinabi kay Reynold Shermans na, tanga ni hindi mo man lang magawa ang isang simpleng gawain na pinagagawa ko at saka tinuturuan kita ng karunungan at katotohanan ngunit binigo mo ako. Kaagad din naman na nagsalita si Reynold Shermans at sinabi sa demonyo na nasa loob ng hiyas na, humihingi ako ng tawad at saka wala talaga akong magawa sa sitwasyon na iyon dahil ang survivor na si Leon ay may taglay ng pangbihirang lakas na hindi namin inaasahan. At matapos sabihin iyon ni Reynold Shermans ay kaagad din naman na nagsalita ang demonyo na nasa loob ng hiyas at sinabi kay Reynold Shermans na, tigilan mangga ako sa mga walang kwentang dahilan mo dahil dinudungisan mo lamang ang tenga ko. Kaagad din naman na nagsalita si Reynold Shermans at sinabi sa demonyo na nasa loob ng hiyas na, ngunit kaya ako nabigo sa pinag-iuutos mo ay dahil sa survivor na si Leon. At matapos sabihin iyon ni Reynold Shermans ay bigla naman na kinabahan ang demonyo na nasa loob ng hiyas at sinabi kay Reynold Shermans na, anong kalokohan ang mga pinagsasabi mo, at saka magmadali kang nabuksan ang TV at tignan ang balita. At matapos sabihin ni ng demonyo na nasa loob ng hiyas ay kaagad na binuksan ni Reynold Shermans ang TV at tinignan ang balita. At sa pagtingin nila sa balita ay sakto naman na nagpapakilala si Leon. At ang naging reaksyon naman ng demonyo na nasa loob ng hiyas matapos niyang makita si Leon at kasabay nito ay kaagad na nagsalita ang demonyo na nasa loob ng hiyas at sinabi na, ano bakit andito ang tao na iyon at paanong nangyari na napadpad siya dito? At habang sinasabi iyon ng demonyo na nasa loob ng hiyas ay iniisip naman ni Reynold Shermans na, bakit takot na takot si Master? At sa pagpapatuloy ng sinasabi ng demonyo na nasa loob ng hiyas na, ayoko na suko nako at hindi ko na ito gagawin kahit kailan. At matapos sabihin iyon ng demonyo ay kaagad siyang umalis sa loob ng hiyas. At ang naging reaksyon naman ni Reynold Shermans dahil sa pag-alis ng demonyo. At simula noon ay ang demonyo na nasa loob ng hiyas ay hindi na nagpakita magpakailanman.
At dito na natapos ang chapter 16 ng The Night King Who Returned with a God at saka guys gusto ko ang naipaalam sa inyo na hindi ko na itutuloy ang paggawa ng by chapter ng Tagalog recap dahil sa mabagal kong pag-update at sigurado ako na alam nyo na mas nauuna ang ibang channel sa pag-recap ng The Night King Who Returned with a God kaya naman napagpasyahan ko na sa mga moment na lang ako mag-focus kagaya ng mga labanan sa Magic Emperor o sa The Beginning After the End at sa pagpapakita ng mga abilida ng mga MC sa ibang manhwa at yun lang guys maraming salamat sa pagsuporta.